Delikado, sobrang lakas ng mga alon, no? Ayan. Paswertihan lang kung makakaakyat ka. Itong bato nga pala ay isa ito sa mga tinitirahan ng mga venomous snake. Grabe, nakakapangilabot. Grabe guys, oh. Wow, look at that. Parang may barrier yung isla para protektahan itong lagoon. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Ang ruta po natin ay papunta po tayo sa Silago, Southern Leyte, kasi meron akong isa ditong pupuntahan na lugar na nagka-interest ako. Isang maliit lang na isla dito sa Silago. Kung makikita nyo, itong islang ito ay kinatatakutan daw at maraming mga nagsasabi-sabi na bihira lang itong mapuntahan. Tinatawag itong Pilada Rock. By the way, nandito po pala tayo sa Abuyog, Leyte. Nag-rush po akong pumunta rito sa Leyte dahil sa meron tayong aasikasuhin. Kaya nakasasakyan tayo kasi yung motor natin iniwan ko doon sa Maynila. And since nandito tayo sa Leyte, susulitin na natin maikot itong Southern Leyte kasi ang Southern Leyte isa sa mga may pinakamaraming tourist destination na minsan lang makita sa social media. So nagpasama na tayo sa aking team papunta ron sa destination natin kasi marami akong mga ipapakita sa inyo. Tara! Let's go. So mula dito sa Abuyog, Leyte ay magta-travel lang tayo ng mahigit 1 oras. Ram Siya 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 Ram Ram Siya 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 Ram राम राम सिया राम नाम ही. Yung panahon dito sa Leyte ay iba kaysa sa panahon doon sa Manila. Kung mapapansin nyo yung mga nakaraang vlog natin doon sa Manila ay talagang maganda yung panahon. So dito sa Leyte, simula nung umuwi ako, talagang palaging maulan. So pasalamat tayo sa Panginoon ngayon kasi binigyan niya tayo ng magandang panahon. Makikita nyo naman. राम राम सिया राम नाम ही बस एक विधि भव सागर ता. Ang isa sa mga kagandahan dito kapag mag-travel ka papuntang Southern Leyte ay yung mga view na makikita natin sa gilid ng kalsada. Etong mga malalaking puno, talagang may enjoy mo yung nature kapag nakikita mo ang green, yung mga puno sa unahan. So, makalipas ng mahigit 1 oras mula doon sa Abuyog, Leyte ay narating natin itong Barangay Laguma. So ngayon bababa tayo kasi maghahanap tayo ng bangkang masasakyan papunta sa isla na pupuntahan natin. So samahan nyo ako. Base sa nakausap ko ay kailangan daw maghubad ng pantalon kasi medyo maalon ngayon, babasa daw kami. Buti na lang ready tayo, nagdala tayo ng mga gamit na kakailanganin natin. So magbibihis lang ako and then bababa na at tatawid na tayo ng isla. Outfit check muna tayo. Ayan, naka short na, naka chinelas at
naka-jacket na may hood dahil pangontra sa init. Hindi natin nadala yung sombrero natin kasi nawala doon sa Manila. Kaya baka naman si Kuya Reong yung nakuha nating bangkero para bagatid papunta ron sa Bato. At ang kasama niyang si Jake, kaway ka? Uy, hello. So ito yung bangka yung gagamitin natin. So dahil nga island hopping tayo ngayon, ay marami tayong mapupuntahang mga isla. Kabilang na dito yung isla ng San Pablo at yung Hinunangan. Dahil nga sa nung mga nakarang vlog natin ay sinabi ko sa inyo na pupuntahan natin itong isla. Nagkaroon tayo ng oportunidad na mapuntahan ito ngayon. Kaya samahan nyo ko at ipapakita ko sa inyo ang ganda nitong mga islang pupuntahan natin. Yung dagat ngayon ay talagang malakas yung alon. Ayan, no? Ayan. Sobrang lakas ng alon kaya nahihirapan yung bangka. Mula dito sa Pangpang ay magta-travel lang tayo ng mahigit 10 minuto bago marating yung isla. Parang nililipad tayo kapag dumadaan yung bangka sa alon. Woo! Ayan, o. Paswertihan lang kung makakaakyat ka dahil nga sa lakas ng alon. Ayan, o. Grabe. Talaga. Delikado. Malakas yung hampas. Libot ta, libot. Libot. Oh, libot ta. Ito ta. Delikado. Sobrang lakas ng mga alon, no? Ayan. Hanap kami ng magandang spot kung saan kami pwedeng makababa dahil malakas yung hampas ng alon. Nahihirapan makababa yung mga kasama natin sa sobrang lakas ng alon. Talagang pahirapan makababa kaya walang pumupunta rito. Halos mag-isang oras kami dito sa Pangpang netong isla kasi nahihirapan kaming makatawid. Salamat, Lord. Hindi biro ang pinagdaanan namin makatawid lang dito sa isla dahil nga sa sobrang lakas ng alon. Bakit walang pumupunta rito? Kasi nga, yung ano, tingnan yung ano, yung lakas. Ayan. Saka, yung nga sinabi ko, pasintihan lang. Delikado. So hindi makakasama si Kuya dito sa pag-tour dito sa islang ito kaya tayo na lang yung iikot sa islang ito at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mga meron dito kasi balita ko pinoprotektahan itong islang ito ng kalikasan. Ayan. So makikita po natin, no. Ayan. Yung mga hampas talaga ng alon ang isa sa mga pinakadelikado rito.
Walang hagdanan na pwede mong akyatan. Sa mga bato ka lang kakapit. Ano? Merong mga alimasag. Isa sa mga naninirahan dito sa isla ay yung mga alimasag. Napakadelikado. Itong bato nga pala ay isa ito sa mga tinitirahan ng mga venomous snake. Nakita nyo yun guys, sobrang haba at sobrang laki ng walu-walu. Yan po yung isa sa pinakadelikado at pinaka-venomous snake na meron tayo dito sa Pilipinas. Kasi isang tuklaw lang yan, segundo lang ay maaari kang mamatay. Kaya medyo mag-iingat tayo kapag pupunta tayo rito sa islang ito. Dahil nga marami sila dito. Makikita mo lang yan sa gilid ng mga bato at sa mga kagaya niyan. Ayan o, tinan mo. Ayan o. Meron pa dito. Isum mo kuya. Ayan o. Yan. Diba? So, delikado. Sa likod ng ganda ng islang ito ay merong mga nakatagong makakamandag na ahas na nakamamatay. Kaya naman, yung mga pumupunta rito ay hindi pumupunta kapag gabi kasi kapag gabi, nagsisilabasan sila. Buti na lang ay maaga pa tayong nakapunta rito kaya ilan lang yung mga nakita natin dito, pero mamayang gabi pagsapit ng alas 6 ng hapon ay magsisilabasan na sila para kumain. Ang isa sa mga pagkain nila dito, yung mga crabs na umaakyat dito. Yun. So, nandito na tayo sa pinakatuktok na itong isla. Grabe. Tanaw natin yung palibot ng Southern Leyte at makikita natin yung isla ng San Pablo. Saan tayo pupunta mamaya pagkatapos dito. Dito naman yung bayan ng Silago. Ayan. At dito sa baba makikita natin ang ilang mga bangka na nangingisda. At saka nakatayo po tayo mismo dito sa itinayo nilang parola kung saan isa sa mga palatandaan ng mga manlalayag o mangingisda na nangingisda dito. Ayan, para hindi sila bumangga sa batong ito kasi napakalaki at napakadelikado. O, ayan po guys, oh, makikita nyo. Ayan. Sobrang laki guys. Grabe. Ilan lang yan sa mga nakita natin. Marami pa yan dito. 2 piraso pala. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan po sila.
nandyan po, nakaipit. Ayan, makikita po natin yung muka. So dito sila makikita sa mga gilid-gilid ng mga bato nakatira. So ilan lang yan sa mga nakita natin at meron pa dito. Ayon sa mga sabi ng residente, hindi yan lumalabas kapag mainit. Kaya mostly nung mga tinitira nila, yung mga ganitong merong mga dahon. Ayan o. Talagang nakakatakot. Isa sa mga kinatatakutan ko ay talaga yung ahas. So, ang sabi sa haka-haka, itong isla daw ay kapag may inabuso kang mga hayop na nakatira dito kagaya ng ahas o ibon o kahit ano na naninirahan dito, ay bigla ka na lang hindi daw makakauwi dahil biglang lalakas yung ampas ng alon at tubig na nakapalibot sa atin dito. Yung mga karagatan ay magagalit at yung kalikasan daw ay isa sa mga promoprotekta dito. Sobrang laki guys, oh. Pupunta na yun sa grabe. Talagang adventure yung ginawa natin. Sobrang intense yung pangyayari kanina bago kami makasakay ng bangka at makauwi. Pero satisfied tayo sa mga naging experience natin doon sa isla ng Batong Dako. Ngayon naman ay papunta naman po tayo sa kabilang isla na malapit dito. So mula dito sa Silago, Southern Leyte, ay magta-travel tayo papunta naman sa Hinunangan Island. So mga 10 minuto lang siguro mula dito ay mararating natin yung kabilang isla kung saan tayo sasakay patawid papunta ron sa isla ng San Pablo at Hinunangan Island. Sulit yung mga gagawin nating island hopping ngayon. Talagang nag-enjoy ako kahit na medyo mahirap. So makalipas ang ilang minuto na biyahe natin mula doon sa Silago, Southern Leyte, ay narating na natin itong Barangay Kanipaan kung saan tayo sasakay ng bangka papunta rin sa San Pablo Island. Meron po tayong mga makakasabay na mga kababayan natin na papunta rin sa isla. So hi kayo sa vlog te. Ayan o, may mga ano sila o, karga. Makikita po natin dito sa gilid ng dagat na malakas yung alon. Tingnan nyo po, kaya minsan nahihirapan yung mga bangka at mga pasahero na makasakay. Ayan o. Grabe. Aray ko po.
Ayun. So bababa na tayo. Saktong-sakto. Pagkadaong ng bangka ay umulan. Naku po. Naulan ay noon. Sumalubong yung ulan. गाएंगे गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन Grabe. Sobrang ganda. So, kaya pala attractive itong isla dahil sa kanyang mga white sandbar dito sa gilid ng dagat. Ayan. At yung mga nakakaganda rito kapag maligo ka ay hindi masyadong mainit kasi merong mga puno dito sa gilid ng dagat na pwede kayong makasilong. So iikutin po natin ito. Mga ilang residente nakatira dito, Nay? 130 household. So may paaralan sila dito. Medyo nasira siguro dahil sa bagyo. So kasalukuyan po ngayong merong mga nag-aaral. At dito sa dinadaanan natin ay merong lamat ng gulong ng motor. So ibig sabihin, merong mga motorsiklo dito na nagbibiyahe sa isla. कमल नयन पीतांबर धारी बाहु धनुष पद्मासनवासी दशरथ नंदन प्रिय रघुराई कृपा Finally, nandito na po tayo sa kabilang isla kung saan makikita yung lagoon. So itong lagoon na to ay isa sa mga misteryoso dahil nagmistula siyang parang swimming pool. Talagang merong barrier sa palibot. Makikita po natin yung pabilog parang may butas sa ilalim na nagmimistulang swimming pool. At ang tubig talagang sobrang linaw. Ayan refreshing ang area. Bihira lang po itong makita sa social media. Hindi rin po ito masyadong pinupuntahan ng mga kababayan natin dahil nga sa pahirapan yung pagpunta rito. At the same time, merong panahon lang kung kailan maganda pumunta rito. So sa ngayon po, buwan ng January, ay talagang pahirapan po makapunta rito. Kita nyo naman kanina yung buwis buhay nating pagtawid dahil sa lakas ng alon. Doon sa kabila makikita natin yung napakalakas na hampas ng mga alon. Pero pagdating dito, kalmado yung tubig kulay blue sa gitna at napakaraming isda. Grabe makikita po natin merong mga isda sa ilalim Wow. Talagang hindi ito aksidente siguro dahil grabe. Dito mismo sa harapan ko makikita ko lang, ewan ko lang kung nakikita sa camera, pero kitang kita ko po yung mga isda na nagsisilango yan sobrang dami. Grabe guys Wow. Look at that. सिद्ध सहन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक सिद्ध सहन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय. At ang ipinagtataka ko guys, sobrang lakas ng hampas ng alon doon sa unahan. Pero hindi umaabot dito sa kinatatayuan ko. Hanggang doon lang sa areang yon. Parang may barrier yung isla para protektahan itong lagoon. Wow, grabe guys Parang sinadya talaga itong gawin ng ating Panginoon na talagang maging isa sa mga atraksyon itong sinkhole dito na animoy parang swimming pool. Hiling ko lang po sa mga pumupunta rito, ingatan nyo po yung lugar, yung mga basura at mga plastic na nadala po ninyo sa isla ay sana po ay dalhin nyo rin po pabalik kung saan po kayo nanggaling kasi masisira po ang ating kalikasan kagaya po nitong mga plastic. Kailangan po pinapangalagaan po natin ito para ma-preserve yung area, yung mga basura po natin, maging responsable po tayo na ilagay po natin sa tamang lalagyan. Ayan po, para at least makatulong po tayo sa
kalikasan. At kung halimbawa naman magiinom po kayo, ay huwag nyo pong iiwan yung mga bote nyo dito para mapanatili po yung kalinisan. Kasi isa lang ito sa mga kayamanan natin dito sa Pilipinas, etong ganitong kagandang mga lugar. Ayan. So yun lang po ang hiling ko, at sana sa Department of Tourism ng Southern Leyte, mapangalagaan nyo po ito dahil sobrang ganda po nito at may potensyal po ito para sa mga kababayan natin at sa mga banyaga. So yun lamang po.